Yan, so amazing morning everyone. Thank you Mentor Melchor for inviting me and thank you ulit for inviting me. So ayun po, si Mentor Janet ay one of the emeralds ng I Am Worldwide. So medyo long overdue na po yung ating diamond but still working on it, no? Ako po ay from Team Courageous, no? So ako po ay, yun nga, galing po ako sa tapaka ano na pamilya. Sa probinsya po talagang sobrang simple, no? Kung masasabi mo mayaman, gitna, dito po kami sa baba ng gitna, gano'n po ang buhay po namin. So, nang lumaki na ako po yung eldest sa 7 magkakapatid, 3 po sa kanila, 2 po sa kanila ay 3 I mean, ay meron ng mga asawa. So, kumbaga ako ay hindi na nakapag-asawa pa 'no. So, empleyado po ako dati 'no, ng Lulyer, sinong familiar po 'no, I believe, familiar naman kayo. So, eto naalala ko lang 'no, dati kasi may mga top-top din dati. Kaya isang tingin ko pa lang sa alahas mo, alam ko na kung totoo or hindi, kasi yun po ang aking trabaho sa Lulyer 'no. So, top appraiser ako nito, yung binigay ay tsokomotso at yung papel, 'di ba gano'n sa trabaho. So, dalawa ang increase lang every month, 2,000. So, gano'n po ang buhay empleyado. So, these are my mentors, of course. Ang nagdala po sa akin dito sa Mentorio, na downline ko po dati. So, second company ko na ang I Am Worldwide. So, first company ko po ay do'n ko nakilala si Mentorio na downline ko, and then nung nawala ang una naming company, kilala niya si Mentor Saiza na, kasama niya sa TFD dati. So, ayun, to make the long story short, nadala kami, dito sa I Am Worldwide. So, I'm so grateful sa mga mentors, Mentor Saiza, Mentor Kath, Mentor May, dahil sila din po ay pabalik-balik din po ng Bohol, just to train us, just to, ano 'no, kasi malayo. So, how I started I Am. So, I started zero, no background, no achievements, I'm just a nobody. Ang dala-dala ko lang naman dati is yung pangarap. Kaya alam niyo mga ments 'no, ang requirements dito magaling agad, ang requirements lang naman talaga dito yung may pangarap ka. Kung ano mang pangarap 'yan, might it be for you, for your family, for others, importante is meron ka kasi yun lang din ang dala ko when I started I Am Worldwide. So, ayan po, yun po yung nagsimula ako from Bohol, nagpupunta po kami ng Cebu just to attend trainings and then attend ng events, 'no. I never miss single event po sa I Am Worldwide. Kaya I believe, kasi sabi ng mentor ko na, "If you want to become top, if you want to become the top, kailangan hindi mo nami-miss yung mga event." 'Di ba, because network marketing is about events also, so hindi ko 'yan na-miss. And yun nga, hataw, yan I started and yun po hanggang hanggang namulat ako na kailangan kong magpunta-punta ng Manila because nandito yung opisina natin. So yan po ang aking itsura dati, ako po yan 'no. Di ko alam kung bakit ganun. Pero indeed 'no, ang mga sabon, mga anti-aging products is hindi yun pala ang anti-aging 'no. The best anti-aging is money pala, totoo ba? So, ayun po 'no, namulat ako na kailangan ko magpunta-punta ng Manila, kaya ayun po, nung napunta ako ng Manila wala po akong, kahit anong sinong kakilala kasi siyempre wala naman si Mentor Saiza. Kumbaga isiniksik ko yung sarili ko sa Manila kasi nakita ko dito sa Luzon mas lumabo pa ang kumbaga mas lumaki pa akong pangarap ko, mas yung psychological wallet ko mag-iba din ang pananaw ko sa buhay. Kaya yung pagpunta-punta ko po ng Manila yung malaking tulong din po 'no. So, ayan, tingnan niyo naman yung aking, mga picture-picture, 'di ba? So, ganyan lang din nagsimula. 'Pag nag-training sa opisina ganyan pa ang old office pa natin sa dulo, kahit anong mga training attend. So, and para 'di ba kung gusto mong maging katulad nila kailangan lumapit ka, tama? So ayan, 'yan po yung mga kuha ko po dati, nagpupunta po ako ng opisina dito sa Manila, picture, walang humpay na picture sa mga sports car, kung ano man ang ating makukuha. And yan po until such time nung lumami po kami sa Bohol, nakilala kami dahil, dinala po namin mga 30 kami, from Bohol to Manila just to attend the event ni I Am Worldwide. I think second anniversary 'to, I don't know kung anong event 'to. I think second or first. So ito yung mga leaders po natin from Bohol up na dinala po natin, and good news po, pakisabi namang good news. Alam niyo po ba ang natira po dito, tatlo na lang kami. Ang tatlo po na yun, Cementor T na Emerald and Cementor Rio na Emerald. So tatlo. For the rest sila, hindi man sila nag-quit pero ano sila,
Hindi man sila nag-quit pero, until now they are still ano naman sa ating business. I mean mga product user. So, 'yan. So, 'yan po 'no sila. And then, after that, nung sa Bohol pa ako, wala po akong bato ng sapphire kasi after nag-sapphire po kami nung hinataw talaga kaya you are so blessed po 'no, kung maghataw ka ngayon lalo na sa mga bago. Maghataw ka ngayon, Zoom lang, 'di ba? Kaya minsan 'di ka na naniniwala sa mga leaders na gustong yumaman pero ang pag-attend ng Zoom 'di magawa. Parang nakakabahala 'yun 'no, parang okey gusto mong umasenso pero yung mga link ay hindi mapasukan, imposible 'yun. Kasi nga kami dati wala namang mga Zoom, wala namang alam niyo ba 'pag training nga nila VP dati lumuluwas talaga ako ng Manila. Dati kasi gusto kong makita in person. So, imagine yung kinita ko for mga first million ko at second lahat yun travel, lahat yun gastos sa leaders, makapunta lang kami ng Manila. Kaya bless ka kung may mga ganito na kaya nga sobrang dali ngayon, eh. 'Di ba ano niyo ba na sobrang dali ngayon, sobrang dali din na hindi gawin. Kasi nga easy lang, eh. Imagine kahit nga nakahiga ka puwede kang makapa-pay-in, eh, tama ba? Kahit nga wala kang bihis, 'di ba, puwede kang dati kasi labas talaga. Kaya nung nag-start din kami sa Bohol talagang grabe yung mga kuwento din na kung siguro kung ifa-flashback ko, iiyak talaga ako ng todo yung hindi ka na pinapapasok sa mga coffee shop kasi bawal ang networking, gano'n. Ibang klase po ang aming na-experience and right after na-hit ko po yung Ruby, yun po yung Sapphire Ruby and then napunta kami ng Manila, saan dito nag-top 1 din ang Mentorsiza namin. So, 2018, 2019 eto yun 2018 to 2019. Kaya, start kaming humataw 2018. So, isa din ako sa mga matagal na talaga sa I Am Worldwide. So, 2019 gusto ko lang ipakita sa lahat na every year gina-grow o gino-goal ko talaga na may bagong result. Hindi ako pumapayag example like ngayon nga sabi ko nga actually, magde-decline sana ako kasi wala namang bago. Parang walang bago, eh, kasi siyempre wala pang diamond. Buti na lang may Hong Kong kasi na-hit din naman natin 'no. Kasi at least yun yung may bago. So, kailangan kasi 2024 kasi latest ko yung sports car. 2025 yun travel and wala wala pang bago. In fact medyo, ah, gano'n-gano'n yung ating team but yun nga, kailangan sa mga bago dito na i-goal mo na hindi lang edad ang nadagdag, i-goal mo na may results na nadadagdag every year lalo na kung nasa I Am Worldwide ka. So ito po 2019 na-hit ko po yung first travel, yung Hong Kong. Kaya congrats po sa mga naka-hit ng Hong Kong travel. Alam niyo po yan yung simula, kailangan ka lang mag-rides para masundan. Kasi nung nag-Hong Kong kami, nag-rides kami, talagang grabe yung so, kailangan mong mag-rides para Hong Kong ang una kong mga rides na ano, tapos after ng Hong Kong nasunod-sunod na. Kaya alam niyo na yung mga tips 'no, kung gusto niyong masundan yung travel niyo from Hong Kong up to the next travel, kailangan niyong mag-rides ng malala. Hindi lang rides, yung malala talaga. Kasi na-experience ko, sabi ko kaya may mga bagong leaders din na naka-hit, sabi ko, "Ay, hindi puwedeng hindi mag-rides." Kasi na-experience namin 'yan. So, para ano naman, para naman makaano kami, makabawi 'no. 'Yan, super extreme, tama. So, 'yan 2019 and then na-hit ko po yung, I am driven achiever, yung libreng down payment. Since may kotse na ako this time, that time kasi nung nag-Sapphire ako, kahit ang alam niyo po ba ang kinita ko sa Sapphire hindi ko talaga nahawakan. Kasi 'di ba labas-pasok, example may client ang leader ko, 'di ba dati walang Zoom, walang online, harapan. So, ang lahat ng kinita ko sa My Sapphire hindi ko na nahawakan. Nung nag-apply ako ng car, na-approve ako, ang down payment po niyan 20,000. May iba ngayon, alam niyo ba ang hindi ko mahihiya, nanghiram talaga ako pang down payment, makuha ko lang yung first car ko. Pero naintindihan ko, ngayon lang 'to, bahala na, parang gano'n, kasi kailangan ko for the team. Kaya huwag po kayong matakot maglabas ng resulta. Kasi dito hindi 'to pagalingan, eh, patibayan at ano 'to, palakasan ng loob. Maraming magagaling pero hindi malakas ang loob. 'Yun, kahit pa magaling ka, hindi ka naman malakas ang loob mo, talo ka pa din. So, kailangan palakasan ng loob and siyempre 'no, alam ko naman na siyempre yung team, ni Mentor Melchor, I'm sure yung mentors mo, Mentor Ikay, isa 'yan
sobrang lakas talaga ng loob 'no, kaya nung nilabas din ang condo ni Mentor Ika yung kasama niya yung papa niya, umiyak din ako. Kasi naka-relate ako. Isa yun unang nagpaiyak sa'kin talaga kaya hindi ko makalimutan yun, Mentor Ika, yung papa niya nakita niya. Kasi ako gusto ko din na may gano'ng condo, eh, 'di ba? And then siyempre 'no, 2019, nagsimula na din na, mag-present and then nag-event kami sa Bohol. So, kami lang, wala kaming mentors na nandiyan, nag-invite lang kami ng, pupunta. So, kumbaga, we create the culture. Kaya sabi ko nga, in building team, ang pagpa-pay-in mabilis lang naman, aminin, 'di ba? Kaya mo nga magpa-pay-in, ang dami ngang may pay-ins. Pero yun nga, ang mag-create ng team, ang mag-build ng culture is a different story. Yun kasi ang kailangan aralin, paano mo mai-create ang culture, paano mo yung bang paano mo mag-gather, 'di ba skills din yun, hindi din biro mag-gather. So, sa help ng bawat isa sa team po namin nung sa Bohol kami na nag-gather namin ng first event, 2019, 2020 nagsimula na nag-training ako, pandemic hits, 'di ba naalala niyo po? The pandemic na this time pero amazing, naging blessing in disguise siya sa'kin and sa marami. Kasi na-hit ko po yung first million. Sa katagal-tagal po, pandemic talaga na-hit ko yung first million. Kasi dito po, nasa bahay, naaral natin ng online, itinodo po natin na kasama pa ako sa top ng buong I Am Worldwide that time. Nagkaroon po akong leader na sobrang lupit po talaga and tinodo po natin. So, sa pandemic po na-hit ko dito sa unang pasok ko po dati sa Cebu office, sabi ko sa sarili ko gusto ko maging part ng Hall of Famer. So, 'yan tinuro ko po 'yan kasi nung pumasok na po ako sa Cebu office, sabi ko, dreams do really come true 'no. Kumbaga yung mina-manifest mo lang, unang pagpasok ko niyan sa opisina na sa Cebu office sabi ko, magagawa ko ba kaya. Eto po, itong naka-green ako, 'yan yung unang pasok ko po sa Cebu office. Sabi ko sa sarili ko gusto kong maging part po ng Hall of Famer and yun nga, indeed po nung, 2020 na na ano na ako kasi hindi to compete with anyone, I want to compete sa sarili ko. Kaya sikreto po dito mo bilang isang probinsyana, bilang isang zero talaga nagsimula, I don't need to compete with anyone. Instead, I make anyone na naging inspiration ko lahat. Even ang dami ko pong friends sa MVP, iba't iba po ang dami kong, actually kami ni Ezekiel nagkasama kami niyan sa Baguio. In fact nung nag-Baguio din ako, nagka-bonding din kami nila Mentor Juliet. So kumbaga, ginawa ko yun as inspiration not to compete with anyone. Yun yung isang sikreto na mas maano mo ba, magawa mo yung I am na smooth, hindi man yung lahat ay okay but marami kang magiging inspiration at marami ang bibigay sa'yo ng mga tips. Kaya ang sikreto din dito bawal din mataray, bawal ka din yung bang grabe na-hit mo lang yung sapphire hindi ka namamansin, na-hit mo lang yung diamond para ka ng 'di nakakilala ng tao. Hindi kasi siya nice na gano'n. Kaya isa 'yun sa mga nakita ko na kailangan ka dito talagang, you really, ano na okey sa iba para mas marami ka ding ma-inspire ka din sa kanila at ma-inspire din sila sa'yo. So, that's 2020 and then after niyan 2021, so I hit the emerald, 'di ba kasi 2018 na-hit ko yung ruby, medyo nagtagal din ang ruby to emerald. So, 'pag nag-training si VP dati yung sinabi niya na, inugat na ang mga rank niyo." Isa talaga ako sa nasasaktan kasi ruby, nagtagal din ako sa ruby, 2021 din natin na-hit yung, emerald. Sa 2021 ang daming breakthrough po, so na-hit ko agad yung 2 million. And then, bonuses, and then, 5 to 6 digits monthly na grabe mga hindi ko ma-experience dati and yung laptop ko na up to now ginamit ko pa, isa din ako sa naka ng laptop. Yung first level po na MacBook Pro. So, yung hindi man ako makabili-bili kasi siyempre 'no, bilang probinsyana parang ang laki na po sa'kin yung 80,000 magbili lang ng MacBook. Yung mga ganyan parang hindi siya okey sa'kin. Kaya nung nakita ko na libre talagang itinodo kaya na-hit ko din yung emerald and then napasok din ako sa top ng company at mga incentive na nakuha ko din dito sa I Am Worldwide. That's 2021. So, behind the scenes po dito talagang makita mo dito mga poster na maganda pero behind the scenes ang dami pong mga failures, ang dami pong trial and error, ang dami po akong lapses. Naku, bilang leader,
O kung isa ka din sa mga nagli-leave the group, isa din ako, mga gano'n. Isa ka din sa uso pa dati yung mga open forum, isa din ako sa subject ng open forum, parang gano'n. Grabe din ang ginawa ni Ampo sa buhay ko. Talagang, ang dami ko ding mga nagkasamaan ng loob, ang daming nagreklamo din sa akin. So, behind the scenes po dito, ang dami din pong mga sacrifices at the same time malayo ako sa family. Mas marami pa akong time sa mga leader ko kaysa sa mga kapatid ko, pero worth it din naman. So itong mga panahon na 'to nakita nila may kapatid ako sa BDO that time, nakita niya nonstop pasok sa aking account weekly. Yung dating negative talagang iba na kasi magkasama, tumira ako sa bahay niya nung ako ay nag-network, eh. Kasi hindi ko na makaya kung saan ako pupunta kasi sa Bohol way back nung nag-start kami grabe. Yung hindi ako yung unang pasok mo pa lang ng, tirahan mo hindi ka na makabayad. Kaya kailangan mo ng umalis yung paalis-alis ako kaya ang kotse ko, yun yung nagiging tirahan ko dati. Gano'n po yung buhay yung hindi ka makabayad pero nung 2020 pandemic, 2021 dito po talagang lahat po ng utang ko binayaran ko, even though walang utang binigyan ko talaga. Para talagang tumiklop ang mga bibig ng mga negative kasi ayaw ko makarinig ng negative kahit malayo sila ramdam ko chinat-chat-chat ako, sayang lang pagiging manager mo gano'n, kasi manager ako dati sa M. Lulier 'di ba? Sayang lang ganyan. Kaya ang sikreto para tumiklop yung mga negatibong tao sa paligid natin, magresulta ka. Itodo mo, kaya itinodo ko lahat 'yon, ang pamilya ko lahat up to now lahat sila may say ka sa bahay. So kumbaga 'di ba 'pag dati wala, 'pag mayroong activity sa bahay ay walang walang kasi ako ang eldest, eh, parang kinalimutan na ako kasi nga iba ang tinatahak ko kaya huwag kang matakot din na mag-iba ang landas because of I am. Baka kasi feeling mo ngayon na parang hindi ka na belong sa family mo, naramdaman ko din 'yun, pero tiniis ko talaga. Kaya sabi ng mentor ko, "Do you want really success, Janet?" Sabi ko, "Yes." Ang sagot ng mentor ko sa past company, sabi niya, "You expect sacrifice. Kaya you have to really sacrifice." Yung mga gano'n na feeling and then law of, never mind yung parang gano'n na law of ignorance, ini-ignore mo lang yung mga bagay na sinasabi nila pero nung nag-result ka na, you matter. Your decisions, dapat hindi sila gagalaw 'pag hindi mag-decide, tama pa gano'n. Tapos 'pag may mga birthday, 'pag hindi ko nakauwi, dati wala talaga, hindi ako mahagilap. Pero ngayon 'pag mayroong birthday yung 'di ba yung lilitsyon na may mga litsyon, mga ganyan, lahat ng kaya mong magawa for your family. Kaya yun ang isang sikreto para talagang mag-matter ka. Kaya it's okay kung hindi man sila pumalakpak sa'yo. Dati nga sabi ko sa mama ko, "Ma 'pag, kumita ako sa magkakakotse ako." Yung mukha niya yung parang, sus! Yung mga gano'n na mukha, "Ma magkakakotse ako dito ma, kikita tayo ng pera." Ganyan, ganyan. Mabibigyan kita ng malaki-laki, ganyan. Kasi dati sa trabaho ko ang aming kinakain sa Pasko, isang araw na kainan, 3 buwan ko na bayaran, 'di ba gano'n, loan, mga gano'n. Akala nila sobrang galing ko na anak sa trabaho, hindi nila alam kautang-utang na ako just to feed them, just to, magkaroon kami ng handa sa Pasko, gano'n yung buhay empleyado. Ang dami pong gano'ng empleyado, nangungutang para lang mapakita sa pamilya na we can provide. Pero hindi nila alam ang isang araw na kainan ng pamilya mo 3 buwan na bayaran, may iba pa 1 year na bayaran, ini-loan pa 'no, 'di ba? Para lang mabigyan ng magandang handaan yung pamilya, yun yung buhay ko kasi eldest ako, eh. Pero yun nga, because of I Am Worldwide nag-iba ang tingin nila, ang mga kapatid ko din mas nangarap. Ang kapatid ko from BDO nag-resign, nag-business siya ng sarili. Nagkaroon siya ng printing shop kasi marunong siya sa mga pangkamay, mga skills siya sa gawa ng iba't iba. So, praise the Lord, ang ganda ng takbo ng business niya, nagkabahay pa siya. So, 'di ba parang dahil, sa aking, courage to really do the business na iniwan ang employment world, na-open up din ang mga kapatid ko kasi 7 kami and then ako yung eldest, na-open up din sila na it's okay pala ano na mangarap na, magkaroon mag-try ng sarili talaga and kaya kung ikaw ay nahihirapan because of the family, kailangan mo talagang mag-result and lumayo ka muna. Kasi hindi ako tumira sa bahay. Even though willing ka sa ma-overpoweran ang willingness mo sa environment. Yun talaga ang reality.
kahit pa sabihin mong baliw na baliw ka sa I Am Worldwide, kung ang mga tao sa paligid ang tingin sa'yo baliw, walang tiwala, ma-o-overpoweran ka pa rin. Kaya very important yung community, na dapat ang community mo lang ay positive, okey, and then hindi negative kasi ibang klase ang environment, ma-o-overpoweran talaga. So 2022, ayan, so na-hit ko din yung, naging top 1 ako ng Visayas, I think 2022, wala pa pala, 2023 pala yun. 26 ako ng buong company and then na-hit ko po yung Japan travel. Yan na magkasama kami nila Mentor Ikay. And then ayun po, another million na hit din po natin. Nandito po ako nagta-top-top na ng whole Visayas. And then whole Blast din, naging top 27 ako. And then Japan, hindi lang ako at marami na din under the team na nagka-result. So yun yung beauty kasi hindi lang ikaw. Kaya okey lang mga mens kung sa tingin mo ngayon napag-iwanan ka, kasi sa tingin ko din dati up to now parang, pero, we're running our own phase. I mean, do not compare and then tuloy ka lang talaga and make sure ang mga ginagawa mo araw-araw inch you closer sa goals na ginagawa sa goals na gusto mo. Example, gusto mong mag-rank up, baka kasi yung ginagawa mo daily ay hindi naman pang-rank up. So, example, may mga tina-target ka, first car, ang kailangan talaga ang isa lang talaga na masasabi ko na, ginawa natin 'no, and praise God for that is hindi talaga ako tamad. Kaya pa yun ang masasabi ko na, kung kakausapin ko yung sarili ko, buti na lang 'di ka tamad that time. I mean, talagang grabe po yung, rejections, lahat ng kinakaya mo, talagang gastos lahat para lang talagang, makaano mo ka talaga, makaangat-angat ka sa I Am Worldwide. Hindi man gano'n kayaman kasi again, ako personally sanay ako sa buhay talagang mahirap. Hindi po ako sanay sa buhay mayaman. Kaya sa mga katulad ko din na gusto talagang ma-elevate yung buhay, wala po talaga imposible, sipagan talaga natin kasi nasa magandang opportunity na tayo. So ito po, after my Hong Kong, 'di ba sabi ko po nag-rides ako sa Hong Kong, nasundan po ng Japan. And, sobrang ano po ako dito kasi alam mo isang kuwento na hindi ko makalimutan, wala pa kasi akong iPhone dito, hindi pa ako bumili. Narinig ko yung mga mentors, airdrop tayo, airdrop. Sabi ko sino ba yung tinanungan ko, si Mentor Janessa na Bisaya, "Mens, ano yung airdrop?" Sa iPhone pala siya 'no. So, kasi yung tagal kaya pinangako ko sa sarili ko next travel, i-hit ko bibili ako ng iPhone, yung gano'n. So, yun yung mga marami akong mga moment na pinapangako. Hopefully gano'n ka din 'no, yung huwag kang pumayag na talunan ka palagi. Papangako mo din sa sarili mo na mananalo ka din. You have to win even those small wins kasi masasanay ang ano mo, masasanay ka na mananalo and walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Ako kasi gano'n ako, ipapangako ko sa sarili ko, hindi yung pangako ko kay mentor, hindi ako gano'n, yung mens pangako hindi mas kasi alam ko automatic yun kay mentor 'pag gano'n, eh. Walang ibang lalaban kasi sa'yo kasi dito, ikaw lang naman. Kahit pa sabihin natin grabe yung support system, at the end of the day, still your decision kung magwi-win ka ba or not. And always remember, winning is also a habit and also ang losing. Baka kasi masanay ka na maglo-lose lang palagi, wag gano'n. Kailangan, isipin mo na panalo ka palagi. Kailangan nananalo ka, small wins daily. Ayan, Japan travel ko po. Naalala ko pa dito takbo ako ng takbo, naiiwan na ako kasi pinipicturan lang ako, gano'n po 'no. And then after Japan 2023, Bohol pa kasi ako nung Japan and then 2023 nandun ako sa Bohol, sabi ng mentor cat po namin na si mentor cat na, "Jay, punta ka ng Manila, dito ka." Ganyan. 'Di ba ang kotse ko po is Hyundai pa, so dito po sa 2021, 2022 lumalaki na po yung Unilevel. Very familiar? Kaya yung Unilevel ko po, tagabayad na ng unang car ko yung si Hyundai. So, yung ULC ko umaabot ng 30, 20. So, parang naging comfort ako. So gusto ng mentor ko na maglabas ako ng sports car. Ang hirap kasi sa Bohol kung maglabas ako ng sports car kasi baka sasayad. Kasi ang lugar po namin as in kung meron akong sports car, hindi ko naman mauwi sa bahay, parang gano'n. Kaya kailangan kong pumunta ng Manila.
So, para makapunta ako kailangan kong kumuha ng kotse. Alam mo ba, God is good talaga kahit may kotse pa ako, na-approve ako dito, nag-apply ako ng Ford, kinuha ko yung second car ko, try ko SUV. So, sige nga i-try ko, sabi ng mentor ko, "Jay," sabi ko, "Ments, just give me 1 year. Kahit ito lang, madala ko lang sa Manila, meron akong magamit. At least man lang mahigaan ako." Alam niyo ba, maraming hindi nakakaalam, nagugulat sila, dito po ako natulog nung dumating ako sa Manila. Sa kotse po ako natutulog kasi nga parang dagdag kasi kung maghahanap ako ng tirahan, maghahanap pa ako ng ano, dagdag gastos na, eh, meron naman akong pera din pero sabi ko, "Ang laki naman ng kotse ko." Ang kotse ko may unan, ang kotse ko lahat ng gamit, nililigo lang ako sa mga places na puwedeng maligo. Pero pero ang goal ko pa rin dito ay talagang that time hitting po ng Singapore, nasa Manila na ako that time, tinodo talaga. Dinala ko yung kotse ko sa Manila, na-hit ko yung second car ko. Ang maganda dun, marami din ang naglabas under my team. And then up to now, so may mga car achievers na din sa grupo natin nung nilabas din natin yung pangalawang kotse din natin. Kasi sabi ko parang wala namang sumunod, yung kotse ko, ay try kong mag-SUV baka may sumunod. So sumunod din ang mga car achievers natin ng team. And aside from that, before po ako nagpunta ng Manila, nagkaroon din po kami ng event sa Bohol again. So Bohol ulit, in-invite po namin yung mga top mentors din natin. And ang maganda nun nung, mga attend ng mga event, hindi na lang po ako ang tumanggap ng, mga awards. Sa leaders din natin, ang dami din kumita na ng millions at may kasama din ako sa Visayas na nagta-top and, sa international din. So, amazing naging naging gano'n ang nangyari sa grupo and yun yung mga ano din natin, yung mga results 2020, 'yan, ang mga achievements ng team. So amazing 'no, imagine from single decision, from isang probinsyana ay ganito po ang nangyari because of I Am Worldwide. And aside from that, mga millionaires sa team, may mga naka-line up na mga 500 circle club. So actually mahina nga, eh. Ako personally, ang liit nga ng millions, but it's okay. I believe, small wins, I mean kumbaga malayo pa pero malayo na. So, kailangan tuloy-tuloy ka lang talaga. Ayan, 3 emeralds, 3 na po kami emeralds kaya kailangan ko na talagang mag-diamond. So, working on it. Hopefully ipagpe-pray si Mentor Melchor, malapit 'to kay Lord, sana ipag-pray niya ako na, kasi napakinggan kita minsan nag-sharing sa office, eh, naglabas ka ng car. So, kaya sabi ko, God of man. So, a man of God. So, sabi ko ipag-pray mo ko mens. Kasi mas malapit. So, ayan po, 2023, continue pa rin, and then nag-top uni-level, nag-3M na ako. So, pansin niyo po every year may bago pong nangyayari kasi gano'n ang ginugol ko and then nag-top 2 po ako ng uni-level. Top 1 po nito sa Fierce ang mentor ko. So, dalawa kami, top 1, top 2, sunod kami ng uni-level. So, and then nung 6th anniversary, ayun po, ito po yung nag-top 1 po ko ng whole Visayas, 2023 pala yun. And then yung Singapore in-awards din natin, top 38 din po ko ng buong company. So amazing, right? Imagine, ang dating talagang wala namang kaalam-alam 'no, but itinodo natin talagang yung todo na walang arte. Yung walang emo. Nag-emo ako nung una, 'di ba, yung maraming mga leave the group, pero the moment na na-realize ko na it's really not nice and inisip ko yung family ko, inisip ko yung pangarap ko, inisip ko din na hindi din ako nagkakabata, inisip ko din na I deserve life. Kaya mga mens, deserve natin ang life na maganda. Deserve din natin ang life ng mga mentors din natin nila ngayon. Kumbaga kung anong life din nila, deserve din nila. Okey? Kaya huwag tayong mainggit sa mga nauna dahil ganyan ang na-experience nila, deserve yan nila. Tinarbaho, yan nila. Kasi nakita ko yung mentor size ako, nakita ko po siya nung 2,000,000 pa siya, ako pa nga ang nagda-drive, nakita ko naalala ko pa sinabihan niya ako, "Jay, wala pa talaga akong panglibre ngayon, Naalala ko dati kaya nung kumita na si Nanay Saiza talagang nilibre ako ng todo. Kasi dati naalala niya hindi wala talagang kaya kung ano man ang mga mentors natin talagang hinataw. Kasi ako personally, hindi lang yan na top 38 lang. Ang dami din talagang hirap, ang daming luha ang nilabas. Kaya kailangan po if we want ang networking po kasi is kung anong results mo equals rewards kasi yan. Kaya we have to make sure na really work hard on it.
na para mangyari talaga ang gusto nating mangyari. So, ayan nag-Singapore, ayan 'di ba sabi ko nasundan from Japan, nag-Singapore, Marina Bay Sands po. Kasama ko po taga-MVP si Crizel and si, Mabel, sila ko ang kasama ko sa room, kami maliliit daw kasi. Kaya kami magkasama sa room. So, Marina Bay Sands. So, I just love this travel. One of the luxurious travel na experience ko kasi marina. And grabe yung kain. Yung crop top ko po nung binili ko nung pang last day ko sana, hindi ko na nasuot. Grabe po yung kainan dito sa Singapore. Ayan, and then siyempre naligo din tayo sa infinity pool. Itinodo na natin. O, 'di ba? So, imagine yung mukha kanina na mukhang dugyot. Oh, 'di ba sino mag-aakala kaya alam ko ako po talaga binago talaga ako ni I Am Worldwide kaya thank you Lord na nandito din ako sa I Am. And aside from that, nag-South Korea din kami yung incentive ni Mentor May, sama din ako 'di ba? At hindi lang ako, tatlo na kami, yung leader ko, Mentor Rio ang upline namin, si Mentor Tin downline ko din. So, imagine 'no, ganyan po ang, nangyayari ng mga tumuloy-tuloy kaya sa mga may mga travel incentive, i-hit niyo po kasi ang income kasi marami pa ring magduda, yung mga tao magsabi na kailangan kasi natin ng tangible, yung nakikita. Puwede kasing, puwede namang i-edit 'yan, 'di ba, kung ang pera, yung mga tao gano'n, eh. Pero 'pag travel kasi walang edit-edit 'yun. Kumbaga, alam mo ang travel ang nagpalaki talaga ng grupo ko din talaga. Travel, incentives, kaya sinabihan nga ako ni Mentor Marlon, tirador ako ng incentive. Sarap din kaya ma-incentive, 'di ba? Ayaw niyo ba yung libre? Marami ngang nagtanong, "Mentor Janet, magkano ba ang binayad mo sa airport?" Ganyan, mga airport fee. Hala, sorry, wala po kasing bayad. Pagpunta po ng airport bibigyan ka lang ng gano'n, tapos picture-picture na, tapos pagdating ng lugar kain, gano'n lang. Kaya nga okey lang ma-reject. Everytime nare-reject ako, iniisip ko yung travel, iniisip ko yung mga incentive. Sarap kaya ma-reject. Kaya kailangan i-ano mo na sa mind na kasama ang rejection, discouragement. 'Pag na-discourage ka, be happy, kasi palapit ka na. Ang mga taong hindi nadi-discourage, okey ang buhay, yun yung mga hindi humahataw, yung, hindi nadi-discourage. Kasi walang rejections yun, eh. Kaya ibig sabihin you're on the right track kung na-discourage ka, you feel like walang nangyayari, actually that's ang palatandaan na aware ka, ibig sabihin papunta ka na. Kasi yung mga taong hindi aware, hindi naman gumagalaw, eh, tama ba? Hindi naman nasasaktan sa results, eh. And after that, 2024 Hong Kong kami. Kaya 'di ba na-hit natin yung Hong Kong ni I-Am, pang third time ko na sa Disneyland. Oh, 'di ba? 'Di ba imagine yung probinsyana na ang laruan dati ay putik, ang kanyang sasakyan dati ay yung balsahan ng kalabaw, 'di ba, yung walang-wala sa buhay, yung ulam dati ay talbos ng kamote. Pero 3 beses na makapunta ng Hong Kong ng libre. Kaya walang imposible mga meds, sobrang ganda ng company natin. So this 2024 and then ayun, alam niyo ba kung ang buhay ko ay gagawang MMK, dalawa ang aking magiging title, pero ang napakauna niyan is sapatos. Bakit po? Alam niyo po ba nung bata po ako, mabaho ang paa ko. Bakit? Nung elementary ako, walang sapatos pambili yung mama ko hanggang nung nag-high school kami, naalala ko dati kahit butas ang aking medyas, butas ang aking sapatos, ang baho ng paa ko nung high school. So, sabi ang kaya ako po, mahilig ako sa sapatos. Alam niyo po kung kumita ako, kung titingnan niyo po yung closet ko na sapatos, actually dinispose ko na yung iba kasi hindi ko na nasusuot. Binigay ko na yung iba, lahat po nung kumita ako, lahat po ng aking income, everytime po kumikita ako ng milyon, bumibili po ako ng sapatos, name all the shoes, Lacoste, Guess shoes, Nike, lahat po binili ko talaga pero alam mo ba natigil siya nung nagka-LV ako. Parang natigil na siya, okey tinapos tapos na Janet, wag mo ng bumili, stop na kasi parang, tapos pero bumili ako nung nakita ko yung nag-ano yung Samba, 'di ba kasi meron ka naman, eh, bakit ko ipe-prevent yung sarili ko magkaroon, hinataw ko naman 'to, eh, bakit naman? Kasi 'pag happy ako mas lalo akong ginaganahan. Ayan, so nagka-LV ako ng shoes up to now. Minsan ko lang sinusuot para kasing nakakakonsensya, pero sinusuot ko pa rin. Sabi ni Mentor Marlon kailangan dungusan talaga. And siyempre nakabili na ako ng LV belt, 'yan ang nabili ko sa Singapore travel. Nagkaroon na 'di ba sabi ko po pinangako ko na meron na akong iPhone. Ito po sa Singapore ko nagka-iPhone na po ako dito. Kasi 'di ba pinangako ko sa sarili ko, nag-hit ako ng Just for You.
naglabas ang 15 that time, so 14 ay bumaba, naging 60 plus. So takto 'di ba 60 naman ang Just for You plus may mga unti-unti pa, mga 75, eh, nakabili ako ng iPhone. Oh, 'di ba fully paid. So, yun kaya nakakabata, 'di ka ma-stress. Nung una, grabe, grabe yung hato up to now naman pero iba na. Ayan, ito po yung LV natin and ito pa ang malupit yung Gucci na bag, 'di ba? Libre naman 'to ni Mentor May, puwede na po, oh, 'di ba? So yung dati yung bag ko 200, 300, even nga 'di nga ako nagbabag, eh. So, nakuha ko din 'no, tumira din ako ng incentive ng Gucci. So, puwede na po. Ito yung malupit 'di ba deduct 'to, deduct. Yung leader ko yung isa naka-hit din siya, eh, yung mentor ko din naka-hit din. Tinulungan kami. Sila belt kasi, sabi ko nag-usap kami dati kasi bag ang nakuha nila, eto bag 'yan. So minus sa akin yung leader ko kasi bag, pero tinulungan sabi niya, "Mens tulungan natin, i-hit natin yung shoes mo. Importante meron ka." Pero kahit sabi ko, "Ayaw ko ng mag-bag, shoes lang, okey lang sa'kin." Para lang at least meron lang din naman ako. Sabi ko sa leader ko, kasi yung kabila ko hatawin ko, ito kasi kabila ko sabi ko, "Menstin, unti pang push, maka-hit man lang ako ng LV." So grabe yan, tracking. Mens ang ano mo RQV ganyan, ilan minus, minus from minus, na-hit namin tatlo. And then ito naman ang Gucci, sabi nila, "Okey mens, belt kami." Kasi wala kaming belt, bag ka na. So ayun, nakuha ko yung bag, 75,000 puwede na po. So, kaya sa mga andito, thank you Mentor Ikay, inspired lang din po ako sa inyo. Galing po ni Lord, talagang grabe po ang ginawa niya. And aside from that, mga ISO event, yan po dati unti lang hanggang nag-Jaguar, hanggang eto po hindi po yan kumpleto hanggang mga event po ng company. Sobrang dami po natin ng mga leaders na hindi na nga nagkagrupo-grupo kasi iba-iba na and mga income na extraordinary. Puwede na po, yung 15,000 a month naging 30,000 in 1 week, 80 for the 700,000 mga ganitong income, puwede na po. So, talagang naging ano po ang buhay ko talagang from this to this talaga, as in, yung dating walang-wala, dating di makabili ng sapatos, dating mahirapan kumain ng even though McDo hindi makabili. Alam ba sa opisina dati sa IAM, buti na nga lang may siomai dati, siomai lang ang pangkain ko araw-araw, 38 yun may rice na sa IAM Worldwide. Kasi may siomai pa dati. Amoy siomai na nga ako dati, eh. Kasi yun lang ang kinakain ko araw-araw. Kasi nga hindi naman ako makabili ng may Harrier pa. Pero amazing lang because of I Am Worldwide. I'm now almost 6M na 'no, praying. Alam niyo po ang goal ko, ang sobrang layo po ng goal ko. I'm hurt actually. Ang goal ko this year is 10 million. Dapat superstar ako this 2025. Pero ang income ko pa ngayon 5.5, 5.6. 'Di ba sobrang layo. But again, tuloy mo lang, malay mo, 'di ba, malay mo matapos natin ng 6M this month, mag 7M next month, 8M gano'n. 'Di ba hanggang mag 10M ako sa Christmas, kasi birthday ko December, so 'yun yung goal ko, dapat superstar ako by December. Wala namang ano 'no, kailangan taasan lang natin ang pangarap natin. Actually 15M nga ang goal ko, eh. So, at least kung 15 bumagsak sa 10 is why not, puwede na. So, kaya goal lang ng goal, tuloy-tuloy lang. So, for travel at ayun na. 'Di ba sabi ko po 2022, 2023 ni-reveal ko si SUV. Wala, eh, talagang di mo puwedeng i-excuse, eh, parang sabi ko, "Puwede na 'to SUV." One time nakita ko ni Mentor Marlon na sakay-sakay ko yung mga leader ko sa Ford ko. Tinext niya ako, "Driver ka na ng mga downline mo." Downline driver na daw ako. "Di ka na bagay diyan." Sabi ko, "Miss kakalabas ko lang ng Ford, 'di ba ako bagay? Grabe naman. Give me miss, give me 1 year." Amazing. This is really ang pangalan po niya Promise. Promise ang pangalan niya, ni Mazda. Hindi ko akalain na mailabas ko talaga 'to. Una, nagbabayad pa ako ng Hyundai ko, hindi pa fully paid, May siya na fully paid. August pa 'yan, oh, August ako naglabas, May na fully paid yung Hyundai ko po. 'Di ba 'pag fully paid, i-stay ko sana or ibigay ko sa parents, pero sabi ko, "Ma, puwedeng hindi muna, ibenta ko muna." Kailangan ko 'di ba kaya ibenta. Nabenta ko po yung Hyundai ko ng 400,000. Oh, 'di ba at least nagamit ko pa ilang millions na pag-ano ko pa, eh, dun na sa inyo, sa akin lang 'to para makaroon ako ng pang-down payment dito. Nabenta ko siya ng 400 at ito yung malupit, may nag-assume pa sa Ford ko, anak ng leader ko. Last day nga nakita ko nag-ano sila, eh,
Nag-ano sila, nag-blessing and every month nagpapadala siya sa'kin, dun diretso bayad. So, wala, eh, di mo puwedeng iwasan, eh, kasi sabi ni Mentor Marlon, "Kung takot ka maglabas ng sports car, kalimutan mo na ang house and lot." Yun yung sabi ni Mentor Marlon and alam ko naman, alam din ng sinasabi din ni Mentor Ikay na part talaga siya ng formula. Siyempre gusto mong mapabilis, 'di ba? Gusto nating maka-graduate. So, kahit ano pang iwas mo part talaga siya, eh. First car, the first million, sports car, next niyan is supercar, 'di ba? Kahit ayaw mo, pero partly nung nilabas ko na siya, I don't know kung, nung nilabas ko siya sa Blast, ang goal ko talaga maraming umiyak, eh. Kasi secret talaga yung walang walang idea. Ang nakakaalam lang si Mentor Aljun lang kasi siya yung makeup artist ko. Walang kaalam-alam, talagang grabe ang istorya nitong Ford, I mean ni Mazda. Kinuha ko pa 'to sa Iloilo, para lang tapos ito yung malupit mga mens, kuwento ko lang. Nung nag-announce si Mentor May na, Blast, guys kung gusto mo ma-pressure, i-declare mo na. Nung naglabas si Mentor May ng date ng Blast Day, ng Blast Fire ng fire, anong tawag dun, ng event, tinext ko na si Mentor May, chinat ko na, "Mens maglalabas ako." Hindi alam mo ba, delete type. Alam mo yung chat, siguro magtaka si Mentor May, "Ano ba 'tong ginagawa ni Janet, delete?" Kasi binabawi ko. Baka kasi shit 'pag chat ko talaga si Mentor May nito, sure ball, wala ng atrasan, pero na-send pa rin. Sinabi ko, "Mens maglalabas." Tanong niya sa'kin, "Anong kotse?" "Basta mens." Nahanap pa ako. Right after the chat, lahat yon continuation, lahat yon, hanap ako ng sports car, hanap ako ng puwede kong secondhand, basta lang makapaglabas ako. July mga mens, walang nangyari. July na, wala pa ring nangyari. July 30, July 31, pinaubaya ko na, "Lord, okey kung hindi pa ngayon ang right time." Wala talaga, hindi pa ako na-approve. Wala pa, walang nangyari, walang nag-push kasi daming requirements sa mga secondhand, daming requirements, gano'n. Pero July 3rd week nag-apply ako ng Mazda. Hindi ko parang wala lang sa'kin, parang okey, sabi lang ng agent ko, "Pasa ka lang ma'am." Okey, 3 months deposit, mga gano'n. Pasa din ako ng, nakatira ako kasi dati sa Ilustrata. So, meron akong contract, 'di ba gano'n lang kasi ang kailangan nila, eh. Hindi ko alam, God's ano talaga, God's plan. Wala naman akong idea kasi kumuha ako ng parang ako yung nag-continue sa unit, kinontinue ko. Siyempre 'pag kinontinue puwede kang makakuha ng barangay permit, mayro'n kang contract. Kailangan kasi, 'di ba kasi maglabas. Siguro kung hindi ako tumira do'n, 'di ko makukuha 'to kasi meron akong address, eh. Tsaka malaki ang ano ko, details, gano'n. 'Di ba kasi 'di ba sabi ko, inalagaan natin yung bank accounts, ganyan. Grabe mga ments, July 31 katapusan, August 10 ang event, nag-chat yung Mazda na approve. I have 10 days. Nag-decline ako ni Mentor May, sabi ko ni Mentor May, "July pa lang, ments hindi matutuloy, wala akong approve, walang nangyayari." Ang down payment ko din kulang, kasi hindi pa naa-assume yung Ford ko. So paano 'yan, half M kasi ang ano nito, eh, down, eh, almost half M. Wala mens, ayaw ko din mangutang. Magkagulo-gulo din ako kasi saan ba ako utang, wala naman akong 'di din ako maano sa mga bank, wala. Alam niyo mga mens, July 31, 'pag August 1, morning 9 AM nakita ko yung Viber ko, "Ma'am approve ka po." Alam mo ba yung reaction ko mga mentors? Promise, hindi maitsura, hindi ko alam, ako lang mag-isa dun sa unit, sabi ko, wait lang iko-compose ko ba, anong gagawin ko, 10 days gano'n." Pero grabe yung intervention, sabi ko, "Sige hanap ka ng Ford." Si Ford isang tawag ko lang sa anak ng leader ko, 300,000 ganon ko assume. "Puwede mo gawin mo na lang 200." Ginuo ko na lang ng 200. Sige okey na yun, 200. August 2 mga mens, wala na akong kotse. Tapos ito yung malupit, in-announce ng aking agent na ang unit na 'to wala sa Laguna, na kanilang warehouse nasa Iloilo. Tapos ang unit sa Mazda, hindi po automatic. Kailangan ko ng automatic kasi, sabi ni Mentor may mahirapan ako. Alam mo ba mga mens, August 6 kinuha ko 'to sa Iloilo, dinrive ko 'to Katiklan. Sino po ditong taga Bacolod, ganyan. Dinrive ko taga Iloilo, dinrive ko 'to Katiklan.
From ako lang mag-isa mga mens, grabe. Tapos si Jasper na magvi-video sa'kin August 9 lang ang available. Ang August 8, ang event is August 10. Isang araw akong walang signal na nag-shock na ang mga leader ko, "Saan si Mentor Janet?" Hindi ko na puwedeng sabihin. Inayos pa namin yung tickets, 'di ba kasi magbenta pa ng tickets, grabe, ibang klase ang ginawa ni Lord. Masasabi kong 'pag planado na niya, you cannot stop it, hindi mo na ma-stop. Hindi ka walang kaalam-alam yung mga mentor ko, yung mama ko siguro kung nadisgrasya ako sa Iloilo, bakit nandiyan sa Iloilo yan? Kasi August 4 nag-book ako ng ticket, August 5 Iloilo na ako. Ito yung malupit, 1,500 lang ang ticket ko papuntang Iloilo. Nagdala na ako ng maleta for shooting if in case hindi ko madala si Mazda. Naghanap na ako ng mga videographer, lahat po, grabe po, kung makuwento ko lang talaga masasabi mo. Alam mo ang nasabi ni Mentor May, "Grabe ka Janet." As in sinabi lang niya, para magkaroon ng matuloy lang ang sports ko, makuha ko lang siya. Kasi kung hindi ko siya kukunin, 20 days pa saka pa i-deliver. 'Di ba gano'n 'yun? Eh, di nakapagsabi na na ilalabas sa 10 eh. Tapos inisip ko may mga leaders na kasi ako ng Luzon. 20 leaders ang nadala ko, bagong leaders, para lang maka-witness. Kasi siyempre kailangan may mag-applause eh. Maganda kasi may mag-ano, 'di ba? Ayaw ko maglabas na ano, walang iiyak yung mga leaders ko. 20 leaders na bago sa Luzon na na-build ko from starting na nag-start ako dito sa Luzon, yung na-create natin na rumami. At yung iba pa yung sa Bohol na umakyat talaga sa event. Grabe yung mga makukuwento ko lang talaga, it's really fresh pa din. August nung pagdating ko ng Mazda Iloilo, hindi sila makapaniwala, haggard ang kukuha. Ito ba talaga ang may-ari? Ikaw ba talaga ma'am? Yung sabi nila, "Ma'am, puwede bukas na natin i-release kasi kailangan pa." "Ma'am, kailangan ko 'tong madala today. Kailangan ko akong bumiyahe ng Katiklan para mauwi ko po siya ng Batangas by 7, ay no, by 8. Kasi iso-shoot siya ng 8 ng hapon kasi 9 magso-shooting, basta 10 ang event." 'Di ba, imagine gano'n ka-ano, 'di ko alam kung anong gagawin ko. Buti na lang nailabas walang tint pa. So kitang-kita ko sa loob, 'di ba ang liit po ng Mazda, dami nakatingin pero 'di ko alam i-drive ko 'to bahala. Wala ako ibang ginawa, kanta lang ako ng worship song mens. I drove the Mazda 4 PM sa Iloilo, dumating ako ng Katiklan 10 PM. Kasi malayo, eh. Grabe yung parang 'pag sports car yung takbo ko 100, ang ganda naman ng daan. Hindi naman siya pang-ano, dami nakatingin, pagdating ko gabing-gabi na. Ito pa yung malupit. Tumawag ako ng to go, sabi nila fully booked. 7 sabi nila, "Ma'am, tawagan mo kami ulit, mag-pray ka na lang." Sabi yun ang sinabi, "Mag-pray ka na lang may hindi tumuloy, para masiksik yung kotse mo." Alam mo mga mens, God is good. 7:00 tumawag ako habang sa daan ako, "Ma'am, ako po yun sa Mazda," gano'n. "Ma'am, pa-check kung mayroong bakante." Wala akong inisip iba, positive lang ako, "Lord, alam ko 'di mo ako bibiguin dito, alangan naman pagdating ko dun dinala ko na nga wala namang sasakyan kasi fully booked." Alam mo ba sinabi ng taga-Tugo, "Ma'am, swerte mo may isang hindi tumuloy." 'Di ba grabe si Lord, 'di ba talaga? Grabe talaga 'to mga mens, ibang klase yung ginawa ng sports car na 'to sa'kin. So iyon, to make the long story short, dumating ako ng Batangas, kontak ng takot ang aking agent kasi 'di ba puwedeng 'pag may mangyari sa'kin. Pero wala na, automatic naman nakapirma na ako ng insurance, eh, LTO lahat kung may mangyari sa'kin. Ang nangyari dun mga mens, 'di ba kita niyo sa video yung nakatakip? No, nakatakip lang yun dahil nilinisan, akala niyo lang dun lang yun galing. Pagdating ko ng Mazda, bating ko, "Sila ng bahala, kami na lahat, bahala po ma'am." Tented, sabi ko, "Iyan dito na kami magso-shoot," kasi gusto ko yung siyempre brand new, eh, kailangan diyan talaga. 'Di ba nakatabon siya, nakita niyo inopen? 'Di ba may haggard ba yung mukha? Parang titingnan mo parang walang kahagard-hagard 'no? Thanks to Mentor Aljun. Pero grabe yun. Ay, dun lang ako yung nakita niyong nakaupo ako sa sofa, yun lang ako nakaupo sa shooting. So, 'di ba takip-takip, napakaganda na niya, naka-tint na, ayun. Nakagawa kami ng video and then nalabas natin sa ano, so ayan, ganyan-ganyan pa, Pero galing yan ng Iloilo, 'di ba wala pa, sobrang stress pero 'di naman halata, 'di ba? So, God is good. Kaya mga mens, ang goal ko kasi makapag-create ako ng ano, yung gano'n na kuwento, yung tumatak siya,
yung may nakakita dun sa venue ng yung bang, alam mo nung paglabas nito, ako pa ang nauna. Ako yung nauna na naglabas. Yung bang ang dami namin 'di ba? Ako pa ang nauna nito. So, talagang iyakan lahat. Kasi surprise, eh, hindi naman sino mag-aakala 1 year ko lang nilabas yung Ford. So, amazing. And then last but not the least siyempre 'no, I'm one of the millionaire po ng, nakita ko congrats Mentol Melcher sabi ko, "Wow, millionaire ng Unilevel." So, ako ngayon I'm on my 1.3 na. So, almost na din gawin nating so, yung mga pinaghirapan natin, yung pangbayad ko po ng kotse po ay yung Unilevel po ni I Am Worldwide. Kaya thank you Lord 'no, dahil yung ilang taon po nating pinaghirapan na i-build yung mga leaders, product users, yung residual sales ko po nonstop. 'Pag makalimutan siguro ang 1 week na maintenance wala talaga, yung almost 30,000 ang nawawala residual sales ko pa lang. Ibang klaseng Unilevel kaya thank you Lord 'no. And praying and then siyempre yung Hong Kong po namin, Hong Kong kasama ko po yung leader ko din. And ongoing din ngayon ang ating ano, ongoing din ang Singapore, 'di ba? So praying 'no, medyo challenging ang Singapore but it's okay, okay lang 'yan. Basta isipin mo lang na hit na, gano'n naman talaga dapat 'no. So yun nga, ito yung family ko, 'di ba sabi ko po, ang dating walang believe, oh, sila pa oh, B-sign. Oh, 'di ba literal. Literal lahat sila, yung gift ko dati di naman mga branded, yan sila lahat sila mga branded yan, lahat sila hindi po yan tinipid. 'Pag Pasko talaga isang talagang kailangan talagang yayamanin kasi hindi lang pamilya ko, kapatid ng mama ko lahat, inipon ko lahat. O yan na, sila na po ang nag-ano ganyan, B-sign na. Kaya sa mga negative na pamilya mo, darating ang time mapapa-B-sign mo din yan. Right? Kaya tiis-tiis ka lang, continue ka lang and siyempre ano po ay may video pala. Oh, ito yung video po 'no na nag-open sila ng ano, yun ng gift, 'di ba? And then yung mama ko, 'di ba? Oo. And then 'yan, sobrang saya na makita na yung bang reward mo sa ilang taon. Open. Oh. So, open ng gift. Open daw, open. Pamangkin, 'di ba? Sobrang sarap lang na makita. So, ako kasi probinsyana, ang saya po. So, yung mga lola ko, lahat talaga kailangan may open kasi, na-experience ko po dati na talagang walang ini-open sa Pasko, yung bata pa ako. Parang ayaw kong maramdaman ng mga kapatid ko kaya every Christmas, open, open. Sila may in-open, ganyan. 'Di ba? So, sa mga open na open niyan, sa mga maraming pamilya, tiklupin mo sila sa Oo. Open, open. 'Di ba, wow silang lahat. Uy, kaya. Lola. Kaya, diretso na yan, kaya ra. Saan? Yung mga ganyan. So, it's really a rewarding for me na pamilya mo. Malayo man ako, pero 'pag umuwi ako, todo talaga. Ayun oh, literal oh, sinabi pa nila Santa Claus talaga ako, ayun oh. And aside from that, hindi lang dapat pamilya po natin ang bibigyan ng ganyan. So, hindi ko 'to pino-post actually. Every Christmas po ay parang panata ko na every Christmas namimigay ako. So, nung una 5 family hanggang actually marami pa 'yan, 30 to 40 families every Christmas. Yung talagang meron silang panghanda. Gano'n po yung buhay sa province, talagang walang-wala. And pinangako po na 'pag yumaman ako talagang hindi mo kalimutan yung mga taong hindi pa kayang mabalik yung tulong, yung mga gano'n, kasi yun yung blessing, eh. Kaya sabi nila ayan obisan din sila, sabi nila, "Day sana yumaman." Yes, kailangan i-pray niyo lang yaman tayo ng todo. And aside from that, 'di ba yung dating nagti-training lang, nagtuturo na din ng training sa I Am Worldwide. So it's really dream come true. Kaya always ayan oh, tingnan niyo naman, sino bang mag-aakala na isang probinsyana, walang-wala, started zero, ay turo na din, nagte-training na din sa I Am Worldwide. So, right now nasa Antipolo pala ako 'no, ang dami kong mga MVP na nakakasama, nakikita. Nagtutulungan po kami dito ng mga trainings, schedules, and, sila Men13, super friends ko din si Men13, Perez, and lahat ng mga taga-MVP, I love, MVP people 'no. Kasi idol ko Mentor Peach, 'di ba, Mentor Ikay. So ayan 'no, ang dating nagturo kaya always remember you have to learn to clap in others' victory, your time will come. Palakpak ka lang, darating ang time ikaw naman ang papalakpakan, okay. So always remember 'no, kasama natin si Lord, hindi ka nag-iisa, tuloy-tuloy ka lang, todo mo, bawal tamad, kasi ayaw ni Lord yung tamad.
And yun nga, so yun lang naman ang journey ko 'no. Quick lang 'no, i-add ko lang 'to, okey lang ba? Na sa business natin you have to equip yourself talaga. Prospecting 'no, ang prospecting offline, online sabay mo na talagang 'yan ang tatlo. Kahit nga ang grupo ang mentor mo andiyan naman together, eh. Kahit itong tatlo i-mastery mo, prospect offline, online, mag-invite, mag-present. Kasi alam ko naman na dahil nasa IAM ka na babait ka dito, eh. Pero kahit mabait ka pero hindi ka skillful medyo mahihirapan ka din, eh. Tama ba? Kasi business 'to, eh, you have to have that skills talaga. Kaya i-equip mo lang. Sus, grabe yung prospecting talagang kahit sino. Alam niyo ba sa prospecting dahil po sa pagtira ko ng kotse ko, nagkaroon po kumain po ako sa Silugan, napa-jade ko po, napa-sapphire ko, nagkaroon pa niya siya ng 2 sapphire. Yung dahil sa pagkain ko ng Silugan through prospecting offline. And then online, I have 14 give me 5, 14 times I got 7 times, just for you gold. One time platinum kasi nagtagal ako sa platinum, eh, sa jade hindi pa ako nakapag-just for you, I'm hitting pa, kulang pa ako ng 2. So kaya invite ka din. Sa inviting galingan mo, 2 talks daily, it will really come a long way. Kailangan 2 talks daily, whatever it takes, wika, 2 talks daily. Kailangan daily, hindi yung monthly isa lang ang talk, malabo po yun. Oo, para ka lang ano, nangangarap ng gising and presentation. So, kailangan galingan mo dito sa area na 'to and naniniwala ako mga mens, masasabi kong, malaki ang puwedeng mangyari. Once i-equip mo lang yung sarili mo, ikaw talaga and huwag kang mag-rely lang ng training, kailangan i-apply mo talaga. Hindi puwedeng puro ka lang training, kailangan apply din 'pag may time. Kailangan huwag kang matakot lumabas sa comfort zone. So, prospecting, inviting, and presenting. Ano nga, ang inviting nga example prospecting. Example like simple offline like, "Kuya, kahit may relo ka, puwede ba mahingi tanong anong oras?" Ganyan. Example, alam mo naman "Saan po dito yung BDO?" Kasi taga-ano kasi ako, mga offline sobrang gustong-gusto ko nag-o-offline. Kaya ako nung pag-open ng Antipolo office sabi ko, "I'll go for Antipolo." Dito po tumira po kami sa Antipolo, nag-hub po kami dito. Hindi naman ako taga QC din, so sabi ko, "Dito muna ako." Walang income kasi dito. Joke lang. Parang takot ako kasi palagi ko nahuhuli dati, eh. So anyway, yun lang naman. I hope po 'no na and 'pag may question din naman mamaya-maya puwede ko din namang sagutin po mga mens. So thank you po for, inviting me. Ayan, sige. So yun lang naman. Thank you Mentor Melchor. I hope na natagal ata ako parang 1 hour, 1 hour ata ako mens. Thank you po Mentor Ikay and everyone na nakakinig po ng aking journey. Nakakatawa po, medyo I don't know kung mayroon ba kayong natutunan. Hopefully napa-inspire ko po kayo and sana di po kayo magsawa. 'Pag ako po ang nag-diamond, invite niyo po ako ulit. 'Pag hindi pa nag-diamond, 'wag muna. Gaano kahalaga ang paglalabas ng resulta para sa'yo? So yun lang, thank you. Ayan, thank you mens for that question. Actually, I am worldwide. Kasi 'di ba galing na ako ng first company ko. Networking kasi 'to mga mentors 'no, we are displaying dreams kasi. So, dreams na kailangan natin maglabas ng result not to brag, but to inspire people na maniwala din sila sa sarili nila at mailabas din ang potential. Kaya napaka importante talaga ang maglabas ng results po dito sa I Am Worldwide. 'Pag ikaw ay puro ka lang takot, puro ka gano'n, mahihirapan ka ding umangat dito. Kasi even nga result lang hindi nga lang yung pinaka-main result like coach, kaya even nga yung baguhin mo din yung itsura mo, baguhin mo din yung pananamit mo, yun yung mga ganong result and aside from that yung kotse, yung travel, yung gano'n, malaking impact po siya sa journey po natin dito sa I Am Worldwide. Kasi, talaga networking po kasi 'to, hindi 'to employment. Kaya kung ang mindset mo takot kang maglabas, that is ano pa yan, employee mindset pa yan. Kailangan ang mindset mo dito mapangarap ka. Huwag kang mahiya na maglabas ng result, huwag kang mahiya na mag-push sa sarili mo talaga para maipakita yung results na yun. Kaya siguro dahil sanayan means kaya be careful baka masasanay ka na hindi maglabas ng result, parang ma-feeling mo okay lang. Kasi nagiging habit siya, eh, yung nawa-wired yung sarili mo na nagiging okey ka lang.
Kaya kailangan every day maglabas ka ng results, small wins para magiging big wins na siya. Naalala ko si Press, small wins to big wins sabi niya, kaya lang small from big. Kaya kailangan talagang maglabas ng result. Again, unang-una tanggapin mo na na networker ka, networking 'to, pinasok mo. So 'pag networking talaga kailangan talagang maglabas ng result. So yun talaga, very important talaga siya mens. And hindi naman siya result lang para mapakita lang yung mga gano'ng mga bagay, eh. It's not the result din naman, it's who you become also, nung nilabas mo yung mga results na yun. Tama po, 'di ba? Kasi yung alam mo 'pag nakikita ko po yung kotse ko, yung ito, ay ano yung sports car ko, good siya sa mental. It's really nice, good feeling. 'Di ba deserve mo naman yun, yung gano'n? 'Di mo ma-deserve yung good parang okey lang ma-hurt ako, 'di ba example ma-broken hearted naka-sports car din naman, 'di ba parang gano'n, sarap lang. Parang example, okey lang nahirapan ako na may libre naman akong travel, hala sige todo lang, hala nilabas na naman ng Singapore parang okey lang, travel din naman ang kapalit, eh. Kaya kailangan gano'n ang mindset mo, maglabas ka ng result, incentive, kotse. Again, it's really good for mental health and 'pag okey yung mental health mo, mabilis din ang resulta mo. Mas marami ka pang maa-achieve 'pag okey yung mental health mo din dito, lalo na sa business. So, I hope mens ayun lang ang aking masagot na napakaimportante talaga. Again, sabi ni mentor mo, din ito yung na-realize ko, palakasan talaga ng loob dito kay I Am Worldwide. 'Pag di malakas ang loob mo dito, ano ka, magre-remain ka kung ano ka. So, yun lang mens, thank you po. Wow! So, thank you so much 'no, Mentor Janet. Napaka-wisdomful, redundant na 'no, gano'n kagrabe. Thank you so much for that. Talagang from real real experience talaga 'no. So, thank you Lord. And yeah, result really matters. And mga mentors baka may mga questions pa kayo, puwede po kayong mag-chat sa ating comment box, pero ako muna din. Ah, Mentor Janet, congratulations once again. So, super inspired kami talaga sa journey mo. Ito medyo siguro personal but, in building a team, ano yung pinaka duper mega ultra naging challenge mo and how did you handle that situation and how did you overcome? I know it's all by the grace of God, but that scenario, how was it? Thank Ayun, you. so thank you mens. Napaisip din ako, ang sa pag-build ng team, ang dami actually. So, una, yung personality ko, yun yung medyo dun ako na ano mens, 'di ba high I kasi ako mens. So, the moment naging high I hindi na nakikinig, feeling magaling. Aminin ko, para di maano yung mga leaders baka kasi yung feeling ka magaling, hindi ka na nakikinig. 'Pag may nag-advice, react agad ako, reactive talaga ako. Isa yun sa mga naging challenge sa'kin nung nag-build kami ng team. Nagka-clash na kami, yung mentor ko sinabihan na ako na yung mga grabe na yung away, yung nga yung mga open forum, yun yung isa sa malalaking challenge at pangalawa is financial. Yun mens in building. Pero alam mo mens yung ang pinakaunang ginawa ko nung yung nakita ko na parang naging sakit ang ulo ng mga mentors ko. You have to be really intentional na baguhin kung ano man ang dapat baguhin. Ikaw talaga, maging intentional. Yun yung isa sa mga talagang nakita ko na, hala na parang 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 nauntog ako ba na, hala na pangit naman na magaling nga ako pero ang mga tao hindi okey. Parang gano'n. Hindi naman masaya. Baka kasi gano'n yung marami kasing leaders na gano'n. Parang Parang mas maganda kasi na 'pag sinabi example, tanungin mo po yung mga leaders namin up to now, 'pag sinabing 'di ba 'pag tinanong pa, "Si Mentor Janet, ano masasabi mo?" 'Di ba masarap 'pag, "Ay, 'yan si Mentor Janet, ano 'yan, maintindihin 'yan, grabe 'yan yung pasensya." Pero dati grabe, yung pasensya ko dati sus, 'pag may leaders na paulit-ulit, ay, 'wag ka kumbaga kaya nga sabi na ano nga ako ng mga leaders ko dati na ano daw ako, bossy, yung mga gano'n. Kaya naging intentional talaga ako mens na aralin yung iba't ibang personality, dun ako na ano, kasi nga high I ako. Tapos naririnig ko ano na, puro daw salita. Alam mo ang ginawa ko mens to battle that na naging high I, maraming sakit ng ulo, nag-resolve talaga ako mens. Para hindi na
wala ng yaw-yaw yung mentor ba, yung napatiklop ko na sila yung gano'n. Kasi nahiya na ako, dami nilang, "Janet, ano ba yan, dami mong problema," ganyan. Pero sabi ko, "Okey, babawi ako, mens babawi ako." Every year nagpapaano ako, nag-aas ako ng anong puwede kong i-improve. Kumbaga dati, "Ay, correct mo ko, ay, away tayo." Parang gano'n, 'di ba? Sobrang hindi siya nice. And nakatulong din yung, nag-life class na, nakatulong din na 'di ba God-centered yung owners natin. Parang pangit na kumita ka pero iba din ang ugali mo, 'di ba parang, hindi siya nice. Parang, naging intentional talaga ako na reading God's word, I mean, attending church, gumagano, and then talking to mga godly people para mas matulungan ako. Ang isa sa mga inaral ko yung anger management. Baka ikaw din, isa ka din sa mabilis magalit. Ay, hindi uubra yan dito. May mga leader na kahit tinanong na yung ano, yung spillover, after ilang araw tinanong ulit, 'di ba, mga gano'n. Ano ba 'to, paulit-ulit na lang, puwede mo mag-record, 'di ba? Pero kailangan mong yung baso dati, ganito lang ang pasensya mo, pero 'pag I am ka na, kailangan isa ng parang isang ano na, yung sa water tank, gano'n na dapat yung pasensya mo, overflowing. Isa yun, mens, and financially, mens, ginawa ko talaga, mens, kailangan kong magkapera para mas marami akong matulungan. Kasi pangalawang challenge ko yung finances, eh. Kailangan akong magkapera kaya kailangan kong mag-result. Alam mo ba, mens, sandamakmak na strategist tinry ko, nag-enroll pa ako kay ang dami, mens, yung kilala niyo yung mga sa unang mga nag-enroll pa ako kay, sino ba yun, basta mga kilala, kay sila ni basta ang dami kong in-enrollan, kulang na nga mag-enroll nga ako kay Maybell, yung gano'n, mga lahat just to para makakuha yung mga gano'n na mga enroll na maaral mo lang yung mga strategist para makakaroon ka lang ng maraming income. Lahat ng mga ads, wala namang nagturo, tinry ko din ads, boosting, pero mas marami akong nakuha sa offline, yung talagang harapan, "Hello po, ganyan, ako po si Mentor Janet, puwede." Pero ngayon kasi 'pag may sports car ka na, hindi ka na kailangan na yung ano, kumbaga ang tao naman, "Ba, anong business mo?" Ganyan. So, you have no idea until maglabas ka ng sports car. Masasabi mo, "Ay, sports car lang." You have no idea. 'Pag may sports car ka, mas ang dami mong mako-connect, ang dami mong mas malaki ang magiging network mo. Kaya yun, mens, personality ko, mens, intentional kong baguhin, ugali ko, reklamador, ay, lahat irereklamo, pero nung naging intentional ako, grabe, ini-surrender ko lahat yun. Tapos dati hindi ako na marunong makinig, mens, 'di ba ang parang hirap makinig ng isang talker. Pero alam mo ba, mens, dito sa business talagang I love listening. I love to listen people 'pag nagsasalita. Pero dati 'di ba parang rindi-rindi ka makinig, ba't ako dapat ang nagsasalita? Gano'n, pero dito I love listening, parang okay, parang umiyak na ang mga leaders, okey. Gano'n ba? Gano'n na lang. Dati, sus pa imo, "Wag ng imo ngayon." Gano'n ako dati. Ngayon parang naintindihan ko 'yan, gano'n. Lalo na mga usapang pag-ibig, ay dami, mga gano'n, mga leaders mo, pati ba ng pag-ibig aasikasuhin ko pa 'yan, married life. Takot na nga akong mag-asawa kasi nga daming problema sa married life kasama pa. Mga gano'n, 'di ba, isama niyo pa 'yan. Minsan nag-away kami ni husband, anong gagawin ko, mga gano'n. Parang imagine pati ano, lahat, personal life. But yun nga, bottom line, mens, naging intentional talaga ako, mens, na maging okay talaga sa ang personality ko kasi building people, eh. Sabi ng upline ko dati, sabi, "Janet, gusto mo maging successful sa isang bagay, tanungin kita, ang doktor, ano ang kanyang ini-study? Sakit, gano'n, katawan, yan. Okay. Sa business natin, 'di ba ang business natin is about people?" Yes, sabi ko, "You have to study people. Kailangan marunong ka mag-adjust sa mga dominant, mag-adjust sa mga S, mag-adjust sa mga C, mag-adjust sa mga D, and kailangan kang mag-result kasi lahat naman if you have money, eh." Tama ba? Example, nagkagulo-gulo na ang mga leaders mo, eh, 'di 'pag may pera ka dalhin mo sa Okada, 'di ba? 'Di kaya magkano 'yan. 'Pag may pera ka dalhin mo sa mga kainan, 'di kaya connect with each other 'yan. Eh, 'di 'pag wala kang pera, paano mo mako-connect, tama ba? So, yun lang naman ang idea ko din. Kaya payamanin niyo yung todo yung mentor niyo kung gusto niyong rumami pa kayo ng todo. Yun yung isa sa mga masasabi ko. Sa mga under ni Mentor Melchor, sa lahat ng mga top mentors dito, kung ikaw ay leader, payamanin mo ng todo yung mentor mo. Tsaka yung kagaya ni Mentor Ika, yung ipa-travel niyo ng todo, sure na sure ako magbibigay ng maraming incentive. 'Di ba, men?
Ganun lang talaga. Kaya kailangan payamanin. Huwag kang, ay, si mentor lang naman ang makabenefit dito. Promise, pag mayaman yung mentor mo, ikaw ang makakabenefit. Yan lang naman. Alright. So, Tama, eh, sobrang tama ulit. Lahat tama talaga. Grabe ka talaga, Mentor Janet. Hindi lang pang diamond, eh, pang blue na 'to, eh. Grabe, Mens, thank you so much. Ay, grabe. Wala, speechless. Thank you so much, Mens, for that. Actually, meron ditong isang tanong coming from Mentor Jeremiah and Lisette, one of the sports car achiever din. Sabi niya, "Thank you so much po, Mens. Ask ko lang, paano po kayo ngayon nagma-market? Naka-ads po ba kayo or organic po? Salamat po." Though kanina nabanggit mo, Mens, na more on offline ka, no? Pero answering this question, paano po? More ayan, on good questions. Ako po, mens, mina-maximize ko lahat. Nag-a-ads ako. Alam niyo yung Hong Kong ko po, mens, yung mga na-ads ko, yun yung mga napapiin ko din talaga. Yung may coming akong Jade next week, sa ads ko din nakuha. Pero marami din akong nakuha sa example, ano, mens, yung flyering, kailangan may flyer ka din. Tsaka hindi lang bigay, kailangan i-approach mo din. So yun, approach talaga, mens, and then numbers. Hindi ako pumapayag na isang araw wala akong naa-add na 10 tao bago, either online or offline. So example, isa lang sa offline, edi dapat 9 sa online. Yung ganon, yung discipline na ganon, kasi doon mo makukuha. At ang maganda din, men, attraction marketing, galingan mo din sa timeline niyo po. Kasi yung timeline, yun yung timeline, yun din titingnan ng mga clients. Yun din ang mga titingnan nila kung kaano ka din. Kaya very important na ayusin mo din yung timeline mo, yung attraction marketing. And then as the same time, ayun, mens, last week yung Hong Kong ko din nakapag-direct ako ng yung galing ako ng Rizal, no, meron ako nadaan ng mga prutasan. So si ate ganyan, "Hello ate, ganyan ate, baka bet niyo." Binigyan ko lang flyer, bet niyo ang business ko po ay barley. Pero naka-park yung kotse ko. 'Di ba parang hindi ka na mahihiya, eh, iba talaga, mens. Kaya excited na ako, mental mercher, no, yung ano. So, 'pag pinark mo, so, "Ma'am, ang business ko po barley, ang cute naman ng car mo." Cute, naku, cute sila na. Katas po ng barley po, barley ganyan. Binigyan ko lang "Ate, add tayo." Kasi alam ko busy ka din, nagmamadali din kami, 10:00 na kasi yun ng gabi. So, nakikita niya yung timeline ko, yung mga live ko. So, alam mo ba nung wala pang presentation, sige paano ba 'yan, silver ang kinuha niya. So ngayon, 'yan yung isa sa mga bago ko ibi-build po dito. So, dahil yun sa flyering. So, flyering meant and then ads, and then online also, approaching, introducing our barley. Lahat po, online marketing, offline, and then flyering. Yun po yung mga, and then nag-a-ads ako. Actually, um, matatapos nga mamaya uulit ako. So, sa ads ko din naman, dun ang mga nakukuha ko yung prospect na naging friends ko na din sa ads. Kaya maximize and then TikTok. Sa TikTok din example nagtitimpla ako ng barley. Nira-run ads ko lang din yung parang ano lang hindi na ang TikTok kasi parang ano lang, eh. Marami din akong mga nakuha dun, TikTok, pero hindi ako nagti-TikTok sell, eh, kasi hindi ko naman forte, ano ano lang kung anong forte mo pero tina-try mo lang Instagram. Maximize any platforms, mens, and 'wag niyong kalimutan ang offline. Kasi dun mo din marami ka ding makukuha dun. Kaya maraming leaders na, "Mens, wala na akong prospect." Ay, mens, tamad ka nun, promise. Try mo pumunta ng labas ng mall, try mo pumunta labas ng ospital, labas ng Jollibee, labas ng McDo, labas ng market, masasabi mo bang walang prospect? Oh, 'di ba? Marami, kaya imposible 'pag magsabi ang leader. Kaya kung ikaw ay nag-isip na ngayon na, "Mens, wala talaga akong client." Mens, medyo ano na tayo dun, naging tatamad-tamad na. Kaya 'wag tayong mag-gano'n, 'wag tayong pumayag na matamad-tamad tayo kasi delikado. Bawal tamad kay I am, 'di ba? So, 'yun lang naman, Melchor. Thank you po.